When I think of all this, I, Paul, as a prisoner of Christ Jesus, for the benefit of you Gentiles. Assuming, by the way, that you know God gave me the special responsibility of extending His grace to you Gentiles. As I briefly wrote earlier, God Himself revealed His mysterious plan to me. As you read what I have written, you will understand my insight into this plan regarding Christ. God did not reveal it to previous generations, but now by Spirit He has revealed it to His holy apostles and prophets. And it is God's plan. Both Gentiles and Jews who believe the good news share equally in the riches inherited by God's children. Both are part of the same body and both enjoy the promise of blessings because they belong to Christ Jesus. By God's grace and mighty power, I have been given the privilege of serving Him by spreading this good news. Though I am the least deserving of all God's people, He graciously gave me the privilege of telling the Gentiles about the endless treasures available to them in Christ. I was chosen to explain to everyone this mysterious plan that God, the Creator of all things, had kept secret from the beginning. God's purpose in all this was to use the church to display His wisdom and His rich variety to all the unseen rulers and authorities in the heavenly places. This was His eternal plan, which He carried out through Christ Jesus our Lord. Because of Christ and our faith in Him, we can now come boldly and confidently into God's presence. May the Lord add His blessing upon the reading of His Word. So bago po tayo magtungo doon sa ating mensahe, ay bilang introduction po sa ating binasa, ay ito po ay tumutukoy, itong chapter na to ay naghahayag ng overarching plan ng unity and grace, na kung saan binibigyan ng diin, ng emphasis ni Apostle Paul ang mystery ng biyaya ng Diyos na kanya pong inihayag, na ang mga hentil ay hindi na mga strangers, kundi full members of God's family. Yan po ay nagpapaalala sa atin doon sa chapter 2 na napag-aralan natin nakaraan. Pero doon sa 14 hanggang 16 ng chapter 2 ay sinasabi doon na giniba na ng ating Panginoon Kristo ang dividing wall of hostility. Pinagsasama na ngayon ang mga Hudyo at Hentil sa isang katawan. Bakit po ito mahalaga sa atin? Sapagkat tayo po tinutukoy doong mga Hentil. Hindi naman tayo kasi Hudyo. Sa Romans 3:22 hanggang 24, doon ay malinaw na yung pagiging matuwid o the righteousness of God is for all who believe with no distinction. Pero yung all ay hindi po yan per individual. Yung all dyan, yan malalaman natin mamaya. Ano ba yung all na tinutukoy? Pero as by catching your attentions, yung pong konsepto ng pagkakulong ay kalimutan po ito'y naglalabas ng mga imahe ng confinement and punishment. Kamakailan lamang, yung pagkakakulong ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nakapag-spark, hindi lang dito sa ating bansa, kundi global attention. Na alam natin na siya na-aresto under the International Criminal Court warrant dahil doon sa di umano'y mga krimen against humanity sa panahon ng kanyang controversial war on drugs. Ang kanyang detention ito ay nagmamarka ng accusations of systemic violence and abuse of power. Ang kanyang imprisonment ay nagsisilbing isang stark reminder ng accountability doon sa leadership. And in contrast, yung pagkakulong ni Pablo, sapagkat itong ating binabasa ay nung panahong si Apostol Pablo ay nakakulong sa Roma. Ito po yung panahong sinulat niya itong ating kinikilalang epistle or letter to the Ephesians Church. Ito pong pagkakakulong naman ni Apostol Pablo na dinidescribe niya ay hindi naman ito consequence ng wrongdoing, kundi isang patunay ng kanyang hindi nagbabago o sabihin nating namamalaging commitment sa ating Panginoong Jesucristo. Samantalang yung pagkakulong ni Duterte ay nag-ugat mula sa aligasyon ng harm
inflicted upon others, yun namang pagkakakulong ni Apostol Pablo ay simbolismo ng kanyang dedication sa pag-spread ng Ebanghelyo kahit na doon sa harapan ng mga kahirapan. Niyakap ni Apostol Pablo ang kanyang role as a prisoner of Christ Jesus for you Gentiles. Sabi niya sa Ephesians chapter 3 verse 1. At ito ay tinitingnan bilang kanyang confinement, bilang isang oportunidad na maisagawa niya yung purpose ng Diyos at tayo naging bunga. Kabilang tayo doon sa sinulatan ni Apostol Pablo. Tayo ay mga hintil. Kung kaya nga, ang kanyang tanikala ay nag-symbolize ng kanyang dedication sa pagkalat ng Ebanghelyo kahit na sa kanyang personal na mga suffering. Kaya, yung yung pagkakakulong ni Apostol Pablo ay nagpapaalala sa atin na God's work continues even in situations that seem restrictive. Minsan niisip natin na maraming hadlang para yung ating pagkakatawag sa atin ay may sagawa natin. Pero ang Diyos ay kumikilos at yan ay pagkalap ng mga mananampalataya dalhin sa kaligtasan sa pamagitan ng Panginoon sa Kristo. Anumang sitwasyon ay kahit sa tingin natin napakahirap na sitwasyon, nakalagayan, hindi po yan mapipigilan. Kaya nga, ang tanong sa atin, how often do we let unfavorable circumstances stop us from fulfilling God's purpose? Ang biyaya ng Diyos ay pinagkaloob kay Apostol Pablo, kaya nga siya ay nakapagsasalita ng immense privilege of being a steward or katiwala ng God's grace. Despite na sa tingin niya hindi naman siya marapat doon, hindi siya karapat-dapat. At yun ay sinabi niya sa 1 Timothy 1:15. Pero ipinagkatiwala pa rin sa kanya ng Diyos ang misyon na ihayag, ilantad ang misteryo or hiwaga na malaunang natago sa maraming mga henerasyon. Ano yon? The inclusions of Gentiles as co-heirs. Mga kapwa, tagapagmana daw tayo kasama ng mga Hudyo. Itong sulat ni Apostol Pablo, although sa original wala po yung pamagat na Ephesians, sapagkat ito ay pinapalagay na circular letter, hindi lang ito para sa mga Ephesian church. Pero yung Ephesians ay inaasahan kung kaya, although hindi pinadala sa mga taga-Epeso, pero inaasahan ng mga Ephesians ay ipakalat nila ito sa Asia Minor. Ang content po ng sulat na ito ay universal, nakapokus sa themes ng grace, unity, and God's eternal plan. Si David Guzik, sa kanyang komentaryo, ay sumulat na yun daw pong mystery ay tumutukoy doon sa divine truth na previously hidden, ngunit inihayag na ngayon. Gaya na sinabi ko na yung mga hintil ay fellow heirs and members of the body of Christ. Si John Stott din, doon sa kanyang message to the Ephesians, ay sumulat na the unity of Jews and Gentiles in Christ is a new creation. It was God's purpose from the beginning, but it is only now made known. Ang NIV sa The Bible ay nagtala din na yung ministry ni Apostol Pablo sa mga hintil ay sumasalamin
sa cosmic scope of God's redemptive plan. So this demonstrates God's sovereign plan to unite all people to Christ and through Christ. Ang mensahe po natin ay iyon. Hindi tayo pwedeng magbago ng mensahe na ito na malinaw na sinabi ni Apostol Pablo that Jews and Gentiles have the same privileges in obtaining God's saving grace. Jews and Gentiles have the same privileges in obtaining God's saving grace. Noong panahon na yon, malinaw sa mga Israelita o sa mga Hudyo na ang pagiging hentil o pagiging kabilang sa bayan ng Diyos na yung nga yung mga Israel ay nangangahulugang malayo ang Diyos sa kanila. Nangangahulugang wala silang pag-asa pagdating sa kaligtasan. At yun ay sinabi sa Ephesians chapter 2. Pero ngayon, inilantad ni Apostol Pablo na God's grace is available to everyone, both Jews and Gentiles. And through faith, sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Yesus, lahat ng tao, regardless of background, ay makakabahagi sa kanyang salvation at sa kanyang mga pangako. Malinaw ang Biblia. There is no distinction in Christ. All are united as one in Him. Bilang ilustrasyon, consider a family with adopted children from different cultures. Halimbawa, si Angelina Jolie, siya ay nag-serves as a strong illustration of bringing different races into one family through adoption. Nag-adopt siya ng mga bata from Cambodia, si Maddox, from Ethiopia, si Sahara, at from Vietnam, si Pax, alongside dun sa kanyang mga biological children, na nagkikreate siya ng a beautifully diverse family. Yung kanyang mga action na ito ay nag-reflect ng idea na love transcends nationality and ethnicity. Family is built not just by blood, but by commitment and care. Bagamat nanggaling sila sa diverse backgrounds, they share the same love, privileges, and inheritance as members of the family. In the same way, we are all adopted into God's family, being united through Christ. Kaya, ang tanong, how can we acquire such privileges? Ang sagot po sa atin ay, salvation is attained through believing in the Son of God, the Lord Jesus Christ. Pag kasi sinabi nating salvation, nakapaloob na dyan yung mga privileges, nakapaloob na dyan yung mga blessings, material, physical, spiritual blessings of being God's children. Ibig sabihin, yung salvation, nandun ang adoption, nandun yung justification, kasama na din yung sanctification, binanal na tayo. Hindi na tayo tinuring na masama ng Diyos. Napakarami ang nakapaloob doon sa salitang salvation. Simpleng salita, pero malawak po ang laman niyan. At lahat ng yon, kumbaga sabihin natin, ang salvation ay parang isang package. At doon sa package na yun, nandun na yung mga halos hindi mo inaasahan na mga biyaya, mga pagpapala, mga benepisyo na binibigay ng Diyos sa iyo. Now, malinaw sa atin na salvation is a gift of grace received by faith. Lagi nating binabasa at dapat nga yan para sa ulado na natin. Na for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son,
that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Acts 16:31. They replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Dumating yung balita ng pagliligtas sa isang sambahayan. Ay umaasa na sa isang sambahayan, yung mga may kakayanang manampalataya at magkaunawaan na, tatanggapin nila ang pagliligtas na yan. Kaya naman sila din ay maliligtas sapagkat sila ay sasampalataya sa Panginoong Yesus. Okay? You and your household. Sinong mga members ng household? Yung sasampalataya sa ating Panginoon. Hindi kasama dun yung walang kakayanang sumampalataya. Now, ang point ay ito. Jews and Gentiles alike receive God's saving grace through faith in Jesus, sharing equally in His promises and eternal inheritance. Alam niyo kung lang kayo may ma-encounter na isang Hudyo, malalaman niyo kung gaano kataas ang tingin nila sa kanilang sarili. Pagdating sa sasabihin nila sila lang yung anak ng Diyos. Sasabihin nila, pag hindi ka Hudyo, you are not of God, you are of the devil. Pero kabaliktaran po ngayon yan. Wala nang distinction. Paul's primary message is that salvation is not limited to any one group. Kahit nga, maging sa ating bansa, meron din na ganyan na kaisipan. Halimbawa, ang mga ISC ni Manalo, pag hindi ka membro sa kanilang organisasyon, malabo kang maligtas. Sapagkat ang iglesia ni Kristo lamang ni Manalo ang ililigtas ng Panginoon ayon sa kanilang katuruan na tumutukoy doon sa kanilang organisasyon. Totoo na iglesia ni Kristo lamang ang maligtas, pero hindi yung iglesia ni Kristo ang organisasyon, kundi yung iglesia ni Kristo na organic. Ibig sabihin, lahat ng mga tunay na mananampalataya, lahat ng mga hinirang ng Diyos, sila ang bumubuo ng iglesia ni Kristo. Maging Hudyo man o maging Hentil. Through Christ, both Jews and Gentiles are reconciled to God and have equal access to His grace and blessings. Yung idea na Jews and Gentiles share the same privileges in obtaining God's saving grace, malalim po yan nakaugat sa Biblia. Hindi natin inimbento yan. At lalo na sa mga turo ni Apostol Pablo na pinagkuhanan natin. Sa Old Testament, kaya naman may ganong kaisipan ng mga Hudyo dahil sa Deuteronomy, kung may Bible kayo, pwede niyo buksan sa Deuteronomy chapter 7 verse 6 na talagang pangunahin na pinili ng Diyos ang Israel bilang kanyang covenant people. Sa Israel siya nakipagtipan. Sapagkat ang kanyang plano ay ayon doon sa Genesis 12:3 ay kay Abraham nakipagtipan siya at ang Israel ay mga inapo yan, mga descendants yan ni Abraham. Kung kaya yung pagpapalang ibinigay ng Diyos kay Abraham ay naibigay doon sa Israel bilang kanyang mga inapo. Pero sa Genesis 12:3, ang plano ng Diyos ay palaging included yung all nations, the blessing of all nations through Israel. Ang pagpapala, spiritual na pagpapala of course, sa lahat ng mga bansa ay sa pamamagitan ng bansang Israel. Kaya huwag ka na magtaka kung bakit ang Panginoon sa Kristo ay pinanganak sa bansang Israel. Kung bakit ang balita ng pagliligtas at ang ginawang pagliligtas ng Diyos ay doon sa Israel. Hindi dito sa bansang Pilipinas. Hindi dito sa bansang Korea. Sapagkat ang bansang ito at ang Korea, may mga tao dyan tumatayo na sila daw yung Mesiyas. Sila daw yung anak ng Diyos na daan ng kaligtasan. Pero malinaw sa Biblia, kung bansa ang pag-uusapan, hindi po Pilipinas, hindi po Korea, kundi Israel. Doon manggagaling ang tagapagligtas. Kaya ang Israel ay piniling bansa. Chosen nation.
Ang mga propeta ay pinagpauna na nilang sinabi na darating ang time na ang mga hentil, tayo, nations, ay makabilang din doon sa salvation ng Diyos. Isaiah 49:6 and Joel 2 verse 32. Dito sa Ephesians 3 verse 6, ang sabi rito, this mystery is that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel, members together of one body, and sharers together in the promise in Christ Jesus. Kung kaya nga mga kapatid, huwag mong papaniwalaan yung aral na Israel, bukod pa ang church, ang Diyos may sa huling panahon, merong dealing pa siya sa Israel. Hindi po, sabi rito, isa lang. Walang distinct identity sa panahon natin ngayon ng Israel. Inalis na yung, dati ang mga Israelita, ang mga Hudyo, hindi sila nakikisama sa mga Hentil. Pero dahil sa Panginoon Kristo, pinag-isa na. And now, all who believe in Him, regardless of nationality, receive the same grace, salvation, and inheritance. Anong patunay natin? Conclusion lang ba natin ito? Hindi. Ang sabi sa Romans 10 verse 12, for there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing His riches on all who call on Him. Nung araw, nung unang panahon, may mga tao, nagpapakonverte pa sa pagiging Hudyo. Tinatanggap dyan, meron silang seremonyas, ang mga Hudyo. Para kahit ikaw hentil, hindi ka na mabibilang as hentil. Aampunin ka nila para kay maging Hudyo. Kinakailangan maging Hudyo ka para magkaroon ka ng Diyos. Ganun ang paniniwala nila. Pero ito na inihayag na. Sa Romans 10:12, yan, isa sa mga pangunahin, na ang pananampalataya sa ating Panginoon Kristo lamang ang paraan. Hindi ethnic background or religious heritage. Sa panahon natin, may ganun pa rin paniniwala. Kaya kailangan ikaw ay kabilang sa simbahang Katoliko. Kaya nga, kahit ikayatin mo sila na sumampalataya sa Panginoon Kristo, manalig sa Biblia, sabihin nila sa'yo, hindi kami lilipat ng relihiyon. Dito na kami sa simbahang Katoliko. Pinanganak kami Katoliko, mamatay kami Katoliko. Religious heritage ang kanilang pinapaniwalaan na daan ng kanilang kaligtasan. Pero hindi yan ang inihayag sa atin. Sa Galatians 3 verse 28, talagang idiniklara, there is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Kaya isang iglesia lang, isang katawan. So this unity in Christ abolishes all yung matandang paghiwalay at nag-establish siya ng isang bagong identity. Ano yung bagong identity? Children of God through faith. We are all children of God through faith. Kaya sa reflections, mga kapatid, sumulong tayo. Tandaan natin, discipleship is not optional. It's a mandate. Iniutos sa atin ng Panginoong Yesus sa Matthew 28:19-20 to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, teaching them to obey all the commandments which I have taught unto you. And behold, I will be with you even unto the end of the age. Kaya bilang mga mananampalataya, kabilang na sa pamilya ng Diyos, new creation na tayo, may bago na tayong DNA. At doon sa ating DNA, mga kapatid, ano yung laman ng ating DNA? Fellowship, Bible, Gospel, Prayer, and most especially, discipleship. Hindi yan mawawala sa ating DNA. Kaya itong hamon sa atin, do you have a part in the evangelistic ministry of your church? Ano yung part natin? Bring others to Jesus and make disciples. Now, how do we reflect the challenge in Ephesians 3 as Filipinos? Una, para may pamuhay natin yung hamon na yan, deep faith and evangelism.
bilang mga Pilipino, kilala rin tayo sa ating strong Christian faith. Aktibo tayo sa pag-share ng gospel with family, friends, and communities. Sa pamagitan ng mga church gatherings, prayer meetings, and street evangelism. Kinakatawan natin bilang mga Pilipino ang misyon ni Apostol Pablo to bring the message of salvation to all people. Number 2, church growth and discipleship. Marami na rin mga Pilipino nag-engage sa discipleship programs. Bumubuo ng mga small groups to nurture spiritual growth. Pinaprioritize ng mga churches ang mentoring and teaching, ensuring believers deepen their faith and actively follow Jesus' call to make disciples. Hindi lang mag-attend ng church services or ng worship. Number 3, multicultural missions. Alam niyo ba na marami ng mga Pilipino ang missionaries, overseas workers, spreading God's word to different nations. Whether working abroad or participating in mission trips, dinadala ang gospel to diverse communities, living out the truth that salvation is for all. Kahit pa doon sa mga bansang Muslim na mahirap, Burundi, sa Africa, Nigeria. Ang ating assertion ito, yung mission ni Paul, hindi lang ito nagtapos sa kanyang sariling salvation. He devoted his life to spreading the gospel and making disciples, urging others to do the same. So, sabi nga ni David Platt, making disciples by going, baptizing, and teaching people the word of Christ, and then enabling them to do the same thing in other people's lives. This is the plan God has for each of us, to impact nations for the glory of Christ. Kaya nga, masasabi natin na evangelism is not reserved for pastors or missionaries. It is the responsibility of every believer. Kaya, consider your role in the body of Christ. Are you actively sharing the gospel? Magkagayunman, ang gawain na ito ay hindi inaasahan sa isang very recent convert or sa isang sympathizer lamang pero unbeliever naman. Sapagkat, kailangan dumaan ka din sa spiritual process bilang isang tao. Ano ba yung pinanggalingan natin? Spiritually dead. So, una, kailangan isilang ka muli. Kailangan ay mapabilang ka kay Kristo na dating nawala. Then, spiritual infant ka muna. Bilang spiritual infant, nangangailangan ka ng guidance. Kailangan mo ng, sabi nga ni Pedro, milk of the word, pure milk of the word. At syempre, habang lumalaki ka, spiritual child, self-focus ka muna. Yan ang nangyayari sa'yo, no? And then, yung spiritual young adult, nagiging kingdom focus ka na ngayon. Hindi na sa sarili mo lang. And then, nagiging spiritual parent ka na, dyan na nagsisimula yung pagiging disciple maker mo. 1 Corinthians 4:15. And, yung eventually, magiging spiritual grandparent ka na din. Ano yun? Yung making disciple makers. Okay? Ibig sabihin, yung nadi-disciple mo, meron din silang kakayahan. Mga aktibo rin sila, mga disciple maker din sila. Magdi-disciple din siyang kagaya mo. Hindi maihinto doon sa disciple mo. So, ano yung personal application nito? Start small. Ito yung practical and personal application. Start small. Invite a friend or neighbor to a Bible study.
Next, pray for opportunities to share your testimony. Then engage in church outreach programs. Ano yung action step natin? First, we must identify people in your life who need to hear the gospel. Kumbaga may prospect ka. And then, pag yung bawat na-share mo ng gospel, o kung di man ikaw, may naisama ka na worker na mag-share ng gospel sa kanya, magsimula kang mag-form kayo ng discipleship group. Lahat ng mga tumanggap ng ebanghelyo, mga sumampalataya sa Panginoon Kristo, meron silang appointed time, day, na kung saan once in a week ay magmi-meet. Tatawagin silang big group, no? Discipleship group. Kung saan ang kalang pananampalataya ay mananurture and believers grow together. Yan. As a conclusion, mga kapatid, ito ang iniaata sa atin. Look for your spiritual sibling to bring into the family of God. Kahit isa, makahanap ka, hanapin mo yung kapatid mo. Dalhin mo sa pamilya ng Diyos. Kapatid mo sa pananampalataya, kapatid mong spiritual ang tinutukoy dito. Sapagkat mabibigyan ka ng pagkakataon na ibigay sila sa iyo ng Diyos at dalhin sa Panginoon Kristo. Para kagaya ng Panginoon Kristo sa Luke 15:4-7 na yung single sheep dinadala sa fold. Ang Panginoon Kristo ay nauusap na tungkol sa isang shepherd na iniwan yung 99 para hanapin yung isang nawawala. So, mag-prospect ka lang. Hindi mo kinakailangan marami, isa lang. So, this demonstrates the value of each individual in God's eyes. Focus ka dun sa isa na yon. Gawin mo yung abot ng magagawa mo dun sa isa na yon. So, para magawa mo yan, pray to God to reveal someone in your life who needs encouragement, guidance, or the message of salvation. Reach out to them and share the glorious riches of God's grace.